Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Ay na-miss ko kayo kasi matagal-tagal na akong hindi nagbo-vlog. Nagkaroon kami ng awarding noong July 6. So July 18 na ngayon as I am doing the recording video. Matagal-tagal na at na-miss ko talaga kayo. Pero bago ako magkwento sa inyo kung bakit ako nawala ng ilang araw sa ating mga content, gusto ko muna i-share sa inyo yung aking natanggap na award. So ito po siya. This is like plaque. Oh, ayan, parang plaque. So ang nakasulat dito, Tatak OFW 2025 Outstanding Loyalty Award is given to, my name is Ranabi Esperagoco. Nagulat si Mimay kung bakit ang pangalan ko Ranabi, hindi Ran. So yung totoong pangalan ko po ay Ranabi Esperagoco, or some people read it like Ranabay because the spelling is R-A-N-A-B-Y, like Ranabay. So, but the correct pronunciation of my name is Ranabi. So, en recomendamiento a sus 15 a 19 años del servicio con el mismo empleador en Vizcaya, un reflejo de orgullo esfuerzo y valor del trabajador Filipino. So I don't really read that good in Spanish kasi mahirap i-pronounce yung kanilang mga terminologies. Ito po ay napakahalagang award kasi this is given to the OFW na nakapag 15 years or more sa iisang amo na never kang lumipat. So, lahat po ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga iisang employer ng 15 years pataas ay kinilala po ng ating ng sikap at ng munisipyo. And it was attended also by the consulate of the Philippines in the name of Miss Susana o Madam Susana Palomino Bilbao. So ito po yung ating natanggap na award. And of course, aside from this, meron po akong mga congratulatory message na galing po sa aking mga loved ones, mga kaibigan, at sa inyo dyan na nanonood at mga naging kaibigan ko sa social media. At no isang araw nga, nakapag-vlog nga ako yung necklace na suot-suot ko ngayon na sabi ko nga, hindi mahalaga kung gaano kakapal o kanipis yung isang bagay na binigay sa'yo. The most important thing is the source of this gift at yung meaning ng pagbibigay sa iyo ng regalong yon. Because here in this name ay nakasulat si Carolina at si Mariana, itong apo ni Matanda na alagaan ko at naturuan ko sa English ng almost 5 years. Kaya yung reward sa akin ng mga amo ko na hindi ko in-expect. And speaking of English, baka makoreksyonan po tayo. I'm not saying na nagturo ako dito ng English ay magaling na ako o isa na akong dalubhasa sa English. Actually, my level of English is more than enough para po sa mga locals. Kasi ang mga English terms nila dito ay mababaw lang yung kanilang mga natutunan. Not because they are poor in reading and in English comprehension, but they are different from the Filipinos. As Filipinos, we are required or compulsory to take English classes even from the elementary. And here, it is optional back then. But now they are, it's already included in their academic curriculum. So, kaya nakapagturo po ako dito ng maiksing panahon. At yung English na dala-dala ko from our country is more than enough para sa mga locals. Kasi as I speak a while ago, as I said a while ago, yung level of learning nila is very low before the old times. Pero this time, ang mga bata ay compulsory na. Not that much na katulad natin, pero some of them also are trying their best to learn.
English more than they have learned in their school. So nagkakaroon sila ng extra or additional studies para mas lalo pa silang mahasa like us. Okay? So yan po yung maiksing trivia. At syempre, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon as I appear on the screen for almost 2 weeks I was away. Kasi alam nyo guys, napakadaming nangyari. Like before the awarding ceremony, yung matanda ko ay naoperahan sa kanyang breast cancer. So, tutok ako kasi yung karelibo ko na puti, lahi nila dito, hindi talaga siya mautusan mag-dressing noong, yung parte kung saan naoperahan yung aking alaga. So, hindi mo siya pwedeng itoka sa paglilinis, even yung anak ang magbigay instruction, hindi talaga siya sumusunod. Kaya ako lang ang kumbaga ako yung napagbuntungan ng mabibigat na mga obligasyon. And I'm not complaining kasi it's part of my duty, no? Kahit yung mga puti kong kasamahan o yung puti kong kasama ay nagko-complain, I will never bother to do the same with her complaint kasi ganito tayo mga Filipino, matsagain, at sinasamahan natin ng pagmamahal yung ating mga trabaho. Kaya choices from duties is not our options, Filipinos, kasi we are very loyal, we're very hospitable, and we are very much obedient sa ating mga boss. Ganun po tayo, kaya isa ako doon. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako nag-appear sa YouTube, sa Facebook, hindi ako gaano, active kasi I do focus on my responsibility as one caregiver of the senyora na aming inaalagaan. And let us now go to our topic kasi tapos na yung aking sharing, no? Well, this is not too serious to give comment on the FL issue, no? The First Lady issue. Kasi I am not supposed to speak about this kasi unang-una, as I recall, my first 2 last blog, sinabi ko na if possible, I'd like to stay away from politics kasi this is really not healthy for my emotions. This is not healthy for my daily routine kasi para bang it affects me kung parati akong nakatutok sa mga pagpuna ng mga politician natin o ng mga servant natin sa gobyerno na hindi nila nagagampanan yung tama nilang gawain. Though, as Filipino, we have the right to speak, we have the right to express our freedom of speech and opinion, for them to call out sa kanilang mga responsibilities and accountabilities. Pero kasi sometimes, even we know and we are aware that we have to contribute some, some concern, like speaking in social media just to kalampag our government employees. Pero sometimes it affects our emotions, especially us OFW. We're away from home, we're away from our loved ones. Tapos sasaw-saw pa tayo dito sa mga nangyayaring, dirty tactics from the politics and the politicians. So, hindi po healthy. But I mean, I'm not saying that I'm not going to give my comment. Katulad lang ngayon, andito na naman ako nakaharap sa camera because I want to express my, my concern. Why FL is really silent about this issue. This is a national concern issue. This is public accountability na, this is a public trip to the US, to Beverly Hills, na hindi sila nagpapaliwanag what had happened. And we are waiting for the FL to speak up and hear her voice about the issue. Kasi ngayon, for the very first time na marami yung nagdidebunk na mga social media personality sa Net25. Na alam natin ang Net25 because of Miss
Eden Santos ay medyo angat sila sa mga ibang ika nga sabi nila angat kaysa sa mga ibang platform sa Pilipinas because of their real news, ba? Yung walang, sabi nga nila, patas na pagbabalita. Pero this time na nagkaroon ng balita tungkol dun sa namayapa na CEO ng Rostans at medyo questionable di umano itong kanilang report na nahagilap o nasagap doon sa Beverly Hotel o Beverly Police Report. So nagkaroon sila ngayon ng mga debunking, mga debunking statement ngayon against them. Kaya para bang masasabi ba natin na nabawasan ang credibility ng Net25 dahil ayun, nag-fluctuate po tayo. So nag-present po sila sa kanilang report kahapon according to their research on last July 15 na yun nga yung report na natanggap nila ay wala naman daw yung pangalan ng FL at nung mga iba pang mention name dun sa ipinalabas ni Mr. Tiglao o dun at pinick up ng iibang mga mainstream media. So ang sa akin lang dito whether totoo o hindi yung nakuha na report ng Net25 kasi para bang nasira, well, it's my own observation na nabawasan yung kanilang pagiging patas because of this report na pinabubulaanan nila according to their report na hindi naman talaga kasali si FL sa list of persons of interest doon sa event na nangyari that night. So now, side ko dito is FL should clarify herself. She has to explain her side para mabura yung mga haka-haka ng mga tao at lalo ng mga mainstream media na pumick up nito which is which. Kasi parang as of now, hindi natin alam na parang paniniwalaan ba natin yung ni-report ng Mr. Media, even Net25, kilala natin na para sa patas sa pagbabalita. Pero nagkakaroon ngayon ng doubt yung mga tao kung ano ba yung na-pick up. Some of the people are accusing the Net25 na nagbayad daw o nagbayad just to have the report, So medyo may mga doubt statement galing from social media personalities towards the Net25. So we don't like them to be one of those list of mainstream media na may kinikilingang pagbabalita. We want them to be what they are kasi kilala sila sa makatotohanan at patas. So, yun lang po para sa akin in my side as OFW, as contributor of the economy of our country by remittances. I'd like to, suggest to the FL to please explain her side by herself, not by ASEC. Kasi siya yung nandun sa event na yon, siya yung nandun sa party na yon. Kaya dapat nagpapaliwanag siya. She is not an official personality, but of course, that trip was funded by the government fund, so she has to clear things para mawala na yung mga haka-haka at baka sakaling maniwala na yung mga tao sa kanilang pamunuan o sa kanilang administrasyon kasi sirap-sira na sila because of this. Hindi ito basta-bastang allegation. This is something to be cleared and, para maibsan yung mga haka-haka ng pagdududa ng kanilang family. Kasi ang nangyayari ngayon, this is not all about FL and the president anymore. This is the call of the people to test the whole first family to have the hair follicle test, not only the first couple, but the children as well. So, mabigat itong akusasyon, kaya dapat patunayan nila ito na malinis sila, they're not users, they're not even pushers para
ma-clear up yung kanilang family at mabura yung mga aligasyon patungkol sa kanila. So maraming salamat po, hindi ko po hahabaan. As I said, my internet din ay isa ring sagabal. Siguro ayaw na ng internet na ayaw na akong pa-activein masyado sa social media. Kaya pati ang aking connections ay ayaw makisama. So maraming salamat po. Kung nakakaranas kayo ng medyo glitch dito sa ating vlog na ito, that's because of my connection. So, tsaga-tsaga lang muna tayo. Maraming thank you and I'll see you again on our next video. I'd like to shout out muna Sir EO, kasi lagi siyang, alam ko, he is waiting for me to be back live para makapag-join siya, and I'm also willing to resume our live streaming kasi nami-miss ko na sila. Siyempre si Ma'am Linda, si Ma'am Emmy, and to the OFW Talk Show family, and to the friends of mine and social media followers na patuloy na nag-aabang sa mga video. Thank you very much. Bye.